Gusto mong magpakasal sa simbahan dahil gusto mo i-bless kayo ng Diyos. O talagang para yung pagsasama ninyo ay i-bless at nasa center si God sa inyong relationship. Kumbaga, magpa-bless kayo para gaganda yung inyong pagsasama. Pero ngayon, yung magkakasal sa inyo, yun pa yun ang sumira sa kasal ninyo. Ganito kasi yon, trending ito ngayon na may kinasal doon sa Negros na hindi pa lahat nakapagpaso doon sa simbahan at lalo pa yung bride, hindi pa talaga totally nakarating doon sa groom. Nagmamadali siya kasi nag-start na si father sa pagmimisa. Kasi ang usapan is 8. Tapos, dumating sila ng 9. So, ngayon, naka 1 hour na ng si father. Or 30 minutes na siya nagmimisa. Kasi, ang ninang kasi ng kinakasal ay nagsiserve sa church ng simbahan na idadaos yung kasal nila. Ang sabi daw ng ninang is, inuurong yung oras ng kasal nila. Ginawang 9:30. Alas 8 dapat, pero ginawang 9:30. Siguro nagkamali lang yung ninang kasi 9:30 pala ang susunod na misa na may ililibing din. Pero, ganito lang yun. Dapat yung ninang nagsabi na rin kay father na ganito kasi, father, nagkamali ako. Para naman, makaredy din yung pare. At saka, kung ikaw din naman pare na hindi pa dumating yung ikakasal, dapat maghintay ka saglit. Kung ikaw ay makadiyos o kahit sabihing makatao ka man lang, bilang regalo at pasalamat mo sa mga tao o sa Diyos na may nagpapabless sa inyo na kayo ang daan para may nabuo kayong family, may nabuo kayong mag-asawa na pumasok sa simbahan, nagpabless, nagpabasbas bago sila nagsama o nagbuo ng isang family. Kaysa pinili nila na mag-live-in, mas pinili nilang magpa-bless o magpabasbas muna sa church. Kasi nirespeto nila ang Diyos at ang batas ng Katoliko na hindi magsasama ang hindi magpa-bless sa Katoliko. Para lalong i-bless kayo ng Panginoon, kailangang magpabasbas muna kayo sa simbahan. Diba ganun yun? Pero ikaw ngayon nasugo ng Diyos para mag-bless ng isang tao o magbuo para i-bless sila. Ikaw pa mismo ngayon ang sumira sa oras ng kasal nila. Moment nila yun eh. Kumbaga once in a lifetime lang ikakasal yung tao. Pero yung moment nila na yun, sinira mo pa. Kumbaga, consideration man lang, konting consideration at konting respeto man lang bilang tao. At bilang makadiyos ka, dapat nandun, malaki yung puso mo. Nandun sa puso mo yung pagpapasensya. Imbes na i-guide mo sila, bigyan mo sila ng words of wisdom na magsama sila ng habang buhay, ipapairal ang makadiyos o wala ka nang ginagawa kundi ang sinermonan pa sila kaya umiyak yung dalawang mag-asawa, dalawang kinasal mo. Makatao ba po yun? Makatao ba yun? Diba? Kaya nababawasan ngayon ang naniniwala sa Katoliko dahil sa mga pare mismo, sa totoo lang, sa mga nagsiserve mismo sa simbahan. Kaya, mas marami ang pinili na magsasama na lang sila. Kaya, ang daming proseso bago ikakasal. Diba? Alam nyo yan. Ang daming proseso bago
magpa-bless sa simbahan. Tapos yun lang ang gagawin. At ang mahal pa ng bayad, lahat pa ng papasok doon. Lahat pa, ninong, ninang, lahat pa, mga sponsor. Yan, may mga sponsor pa, di ba? Ang lalaki ng bayad nila yan. Tapos, ganun lang. Buti kung walang bayad. Libre yan, hindi eh. Dapat nga ililibre nyo na yan para mas maraming magpakasal sa simbahan. Talagang mas maraming magrespeto sa kasal. Na talagang mas pipiliin nilang magsasama ng i-bless sa simbahan at kumbaga, i-bless talaga sila ng Diyos. Kaya marami ring naghihiwalay eh. Kasi, hindi na rin sila naniniwala sa sermon ng pare na ganito ganyan kasi kayo rin mismo sa loob ng simbahan hindi kayo marunong rumispeto. Di ba? Opinion ko to. Dahil maraming nakaranas ng ganyan. Mas pinili nilang magsama kaysa at magpakasal sa ibang church kaysa kasi mismo ang pare ang hindi marunong rumispeto sa kanila. Imbis na mas marami, ang dami pang proseso, mahal pa yung bayarin. Ganon din naman, kung sa judge magpakasal, legal din naman yun, mas legal pa yun. Kasi kung sa church is bless lang doon, tapos ipa-register pa yun sa munisipyo. Diba? Kaya nakakawalang galang at respeto talaga ang ginawa ng pare. Nakaka-disappoint talaga. Nakaka-disappoint yung ginawa ng pare.